So guys, na-stuck tayo dito sa third floor ay umuulan. So, katatapos ko lang maglabas. So, I will put that in another video. Ito naman ang video natin sa chika natin ay mag-topic lang tayo ng certain things, para na ma-share ako sa inyo ang buhay ko sa Australia at dito. So, itong video na to guys, buhay ko sa Australia, ikukwento ko sa inyo a little bit kung ano man ang naging buhay namin doon at kung ano man ang naging experience namin dito in a small part lang. Okay? So, ito ang video. Sana mag-enjoy kayo and hope that you have subscribed to our channel and support our channel by following us and watching our videos. Enjoy the video, guys! Ayan, guys. Umulan na talaga. So, na-stuck ako dito sa taas. Hindi ko nadala yung umbrella. So, nandito tayo sa taas. Sinala. So, ngayon guys, ay mag-ano lang tayo. Usap lang tayo kaunti tungkol sa mga buhay kasi umuulan din, diba? So, makasarap makinto ng mga buhay-buhay natin pag umuulan. So, ang buhay ko guys sa Australia ay bakit kami umuwi sa Pilipinas? Ay okay naman. As you can see, nagkaroon naman ako ng mahabang time doon. 38 years ako doon guys. Ang problema doon, kasi syempre, naging routine na namin yung work home. So, sa katagalan, pag may mga bata ka, tapos pinapalaki mo sila, okay lang yan. Kasi alam mo na talagang dapat, yung mga bata, dapat magkaroon sila ng magandang future. So, pag dito kayo sa Pilipinas, medyo mahirap i-achieve. Pag doon kayo sa Australia, medyo madali. So, I'm glad na doon lumaki yung mga anak ko. Kasi pag dito sila guys lumaki, ganun pa rin. Paglaki nila, pagtrabaho nila, mag-aim pa rin sila. Napupunta sila sa abroad. So, useless mag-apply, ganun. So, mahirapan pa sila. So, doon, Australian citizen ang mga bata. Doon ipinanganak. So, it's very important na may access sila sa abroad. Kasi wala talagang pera dito guys na ganyan kalaki, na maliit lang na effort sa kanila ba. So, doon kasi guys, pag year 12 mo, hindi ka na mag-pursue ng university, makapagtrabaho ka. Tapos, tulad sa amin, yung boss namin sa trabaho namin, yung may-ari, pinaaral kami. So, medyo may laban yung pag-aaral at pagtrabaho doon. I-compare dito na dapat graduate ka, tapos pag-graduate mo, wala naman trabaho na naghihintay sa'yo. So, parang hindi pantay. Saka yan talaga ang cases dito. I-discriminate sila natin or hindi rin maganda. Kasi that's life dito. Sinanay na sila ng sitwasyon. Maganda. So, wala tayong magawa kasi ganyan talaga ang buhay dito. Saka hindi tayo makapag-comment ng harsh kasi wala ka naman i-comment ng harsh. That's the reality of the place. So, rather than that, ang Pilipinas, maganda guys, kung pagdating mo dito, preparado ka lang. Yung mga tao dito, kung ang mga sahod nila ay decente, mamumuhay sila ng maganda. Mayroon naman na nagsasahod ng normal na mumuhay ng maganda. Kasi, marunong in short, dito sa Pilipinas, basta marunong ka lang sa buhay. Kahit maliit lang yung sahod, okay na lang kasi wala ka namang choice. You just have to live. At saka, maghanap ka na lang ng ways na magkasya yung pera mo, wag ka lang masyadong maarte sa buhay. Tapos, live simply, diba? Live simply, but happily. Ayun, diba? Kahit saan ka naman na lugar, kung yan ang mo, nag-a-achieve ka secretly. Tapos, importante, masaya ka sa buhay mo. Yun. So, yan ang
yan ang ano guys, yung gin-follow ko sa na rules na sa Australia ako. Kahit simple lang yung buhay namin sa Australia. Tapos, ano, masaya lang kami. At saka, parang content ka ba sa buhay? Contented ka. Yung mga vlogs ko guys sa Australia, hanapin yung mga over a year ago. Kasi 1 year na kami dito. So, hanapin niyo yung mga over a year na mga Australian vlogs ko pa. Makita niyo yung buhay namin doon sa Australia. Mabuti naman guys at naka-record. Hindi na ako magsabi na ako sabihin, hindi naman namin alam. So, naka-record siya guys. I think I got videos there mga 6 years. Hanapin niyo lang. Kung may ano kayo, hanapin niyo doon hanggang sa una-una. Yun. Makita niyo guys. Tapos, the reason why na nakarating kami dito ni Daddy, yung mga, hey, tuto, ulan why ko to pa yung, so ayan guys, nag-ano tayo, intermission, kasi umakyat si Tuto, nagpa-load, may nagpa-load, so naludan ko na guys, so continue na tayo. Binalan ako ni Tuto ng umbrella, kasi na-stuck nga ako dito sa taas, hindi ako makababa. Kasi wala akong umbrella na iwan sa second floor. O ayun, minto na rin yung ulan. So tapusin na natin yung chicken natin. So ayun guys. Hanapin nyo yung mga videos namin na old. Si Daddy hindi talaga siya most active sa vlogs kasi nahihiya siya. Tapos he finds it's a bother. Kasi nga maghawak ka ng camera, ganun-ganun, naaano siya. Tapos parang ang lakad namin na hinto-hinto. So hindi lahat na lakad namin ay naka-vlog kasi hindi namin nabablog. Tapos pag may mga kasama kami, ganun, mahiya ka naman, ganun. Pero okay naman guys, yung buhay namin doon sa Australia. Kaya lang pagod na talaga kami sa trabaho. We've been working sa isang company for 27 years. So, ano yan guys, nakakapagod talaga. So, at saka factory kasi yung work namin. Although maganda yung sahod namin sa pesos, you know, ngayon pwede ko na ikwento sa inyo kasi wala naman kami doon, hindi na kami nagtatrabaho. Pero kinukwento ko din noon sa inyo yan. Makasahod kami 1,000 plus ang isang linggo, 1,002. Clear na yan, natanggal na doon yung tax. So, maka-over ka ng mga 40,000 a week. So, 80, mga 160,000 pesos pag dito na. Pero ang gastos mo doon, dollars. Okay lang guys, kung doon lahat kami gumagastos. Wala talagang problema, may pera ako talaga na sobra every week. Ngayon, pag magpadala ako dito sa Philippines, yun, maubos siya. Excuse me. Maubos siya guys kasi kulang pa. 300 is 10,000 yan. Parang dollars na din dito sa Pilipinas. Hindi lang na-feel talaga ng mga tao ng Philippines guys. Sekreto lang, dollars na rin ang value ng binabayaran nila. Kasi yung mga negosyante, nag-a-abroad din yan, nag-holiday din yan sila. Kailangan nila 4,000 pesos o 5,000 pesos, $100 lang yan. So, pag nag-a-abroad sila, magkano yung mga gastos nila doon? Ang bubongga nila mga malalaking negosyante. So, babawiin talaga nila yun. Ang mga tao, hindi lang nila napifeel na nagkagastos sila ng ganyan. At saka yung mga tao na happy na sila, nabili sila araw-araw. 30 pesos na ulam, 50 pesos na ulam, tapos hati-hatiin lang nila, kanin, you know. Yung happy na sila, wala na silang magandang bahay, wala na silang magandang sasakyan, wala na silang burluloy sa buhay, happy na sila dyan. So in a way, yung mga tao parang naguguluhan na siguro sa buhay nila, tapos gusto na lang nila simple life. Ang simple life naman guys na formation nila, nasa isip nila, yun na, you know. So, hindi na sila nakapag-prepare para sa mga anak nila, hindi, pag mga anak nila, pag mag-aral, parang na praning na sila kasi wala naman silang igagastos, you know, ganyan. So, there are cases naman guys na dapat natin pag-isipan, being a Filipino. Simple life, ano ba ang simple life? Simple life ba? Simple lang, hindi ka nakikialam sa iba, pero maganda yung bahay mo, magandang buhay mo. Kahit maliit lang yung bahay mo, malinis yung bahay mo. Ano ang simple life? Nasa squatter ka, nasa subdivision ka, or what? Kasi galing din kami sa squatter noon. Pero hindi talaga yung gulong-gulong na squatter ha. Parang nakahilira talaga yung mga bahay-bahay, ganun.
So, pero nag-achieve talaga kami guys, kahit na gano'n. Ang dami namin naka-abroad sa street namin. Halos from the front to the end. Yung mga kagrupo ko, halos nasa abroad lahat. Or yung iba nakaasawa ng puti. Yun. Naka-abroad or nakabalik dito. Yun. So, achieve lang. So, depende din kung ano ang simple life na ano mo, na line up mo or meaning mo, diba? Pag sinabi nila na simple life, wag ka na lang umupo doon at wag ka na mag-achieve. Kasi ini-encourage talaga dito sa Philippines mag-achieve ka through education. Pero in many ways naman guys, depende kung saan ka pupunta. Pag mag-asawa ka ng puti, wala namang education level yun. Ako hindi ako nakatapos secretarial. Bakit nakapunta man ng Australia 38 years old? Nakapatayo ako ng bahay dito. Wala namang nag-ano sa'yo na, ay, hindi ka pwede kasi hindi ka graduate, you know. So, yun na mga ganap. We need to understand that. Kaya mindset or technique sa buhay guys ha, yun. Pagdating mo doon talagang mag-isip ka, walang tuturo sa'yo na kaibigan mo unless mahal na mahal ka niya talaga. Yung sa akin may mga kaibigan ako na talagang nag-a-achieve sila but they never tell me the secret. Ako na lang nakatingin, ay ganun pala. Tapos sa kwentuhan, ako na lang nagpipick up na pwede pala yung ganyan. So, in-try ko sa sarili ko. Tapos nung na-try ko na, nagulat sila sa akin kasi yung na-achieve ko, it's better than theirs. You know, kasi sila siguro, hindi din nila alam how to do it. So, nagtanong din sila sa akin. Kaya sabi ko, wala, bumaliktad man to. You know, so, yun, pag nakita ka ng mga friends mo na achiever ka, expect mo yan, tatanungin ka nila, paano mo yan na-achieve, you know, expect mo yan, sabihin nila, how to be you, you know, something like that, you know. Prepare ka na rin sa sagot, kasi dapat pag sinagot mo sila, tama ang isasagot mo. Huwag mo silang sasagutin ng bullshit, kasi hindi naman maganda yon, di ba? At saka pag ayaw mong sabihin sa kanila, ayaw mong sabihin, wag mo nang sabihin, at saka wag kang magsabi ng hindi totoo, sabihin mo lang, na lang, you know. So, for ano din, peace of mind na hindi mo sila madala sa maling landas, yun, di ba? You have to be honest as well. So yun, kaya guys, yung buhay namin dito sa Pilipinas, you know, at sa totoo lang, tuwang-tuwa talaga kami ni Daddy. Pero sa kakabisi namin guys, tapos nahihiya din kami mag-share. Hindi na namin masishare kasi nahiya din kami, you know. Tapos may mga tao din guys na nanood ng video namin na binabantayan lang yung sinasabi namin ng mga kakilala namin dito. Pag maganda yung ano guys, lagot ka naman. May mga marites din kami dito, you know. So my family, hindi naman masyado nanonood yung pamilya ko ng mga vlogs namin kasi nag-uusap din kami. So, ginaguide din ako ng mga kapatid ko, mga pamangkin ko na ganitong gawin mo, wag ka masyado mag-ano sa mga tao kasi mga tao, they're getting desperate sa buhay nila. Ikaw ang nakikita na may pera, talagang hahawakan ka. Tapos pag wala ka ng pera, wala din silang maibigay sa'yo. Hindi ka aawayin, pero walang maitutulong sa'yo kahit iiyak ka pa, you know. So, lesson learned sa mga ganyan. Tapos, sa Australia guys, natuto ako walang friends. Totoo yan. Tapos yung mga friends ko is at work. We just see at work. Tapos, nabuhay ako ng mga siguro 30 years na ganun. Na walang friends hanggat na natuto ako. Okay naman. So dito, learn na rin ako. Kasi maraming tao dito sa Pilipinas. So choose your friends pa rin, di ba? Maganda din magbanding-banding sa mga friends. Masaya. Pero, ang pera, ang question, kasi magbabanding ba kayo na pera mo, o hindi ba sila makalabas pag wala kang pera, you know, wala namang pera. So, doon naman ang masakit pag ikaw ang may pera. You know? Sa Australia, hindi. Wala kang friends, mag-stay away ka lang for the trouble na hindi ka maano sa kanila kasi wala kang time, nagtatrabaho ka. Tapos, mga gastusin, you know, palagi silang may party, so palagi kang naghahanda ng gift, you know. Sa isang linggo, makahanda ka ng gift ng $200 a week. Sa isip ko, ipadala ko na lang sa pamilya ko yon. So, yon. Dito naman, ang mindset naman ng mga tao, hanggang ngayon, sa totoo lang guys, I'm trying pa rin to understand ng mindset ng mga tao dito. Although yung iba sa kanila naka-abroad, pagdating nila dito, nalimutan nila guys, na galing din sila ng abroad. Na nahirapan din sila doon. So, yun, marami akong mga friends na may asawa na puti. Palagi kami nag-uusap sa messenger, nagtatawagan, at saka nagbibigayan din kami ng ideas kung paano mamuhay dito sa Pilipinas. Kasi
Sa totoo lang, sila din yung inspiration ko nung pumunta kami dito. Natuto din ako sa kanila kasi nag-live simply sila. Tapos, yung iba sa kanila away from the family kasi magulo nga yung pamilya. Tapos yung iba sa kanila away from people, you know, kasi sila lahat ang mag-finance, tapos mahilig sila mag-party, so ayaw nila yun kasi nauubos nga yung pera nila. So natututo na rin sila na kahit simple lang yung buhay dito, lalabas man sila, sila lang, at least yung pera sa kanila rin pupunta at maliit lang, you know. Hindi yan guys sa being greedy ka, gusto ka mag-share, pero not everyday. Kasi sa mga puti, tulad sa amin, mga Pilipina, asawa na yung puti, gusto yan guys lumabas araw-araw. Kasi ano man ang gagawin niya, titingin lang siya sa wall all the time, o titingin siya sa TV, o upo siya. Hindi yun, kasi may pera naman silang nakalaang doon. So lalabas talaga sila guys. Kaya hindi ko naman pwede hahakutin ang buong baryo para lang lalabas. So kung lalabas si daddy, dapat ako ang kasama, dapat mag-usap kami. Pag may kasama kami, hindi ko na siya nakausap, hindi rin sila masyado mag-English sa kanya. So what for, you know. Kaya sabi ko, kahit nga pamilya ko yung kasama ko, dapat pag nandyan si daddy, may kausap siya. Kasi pangit naman na kami na lang nag-usap-usap nun. Amin na lang labas yun, hindi na sa kanya. So dapat lahat kami, you know, yun. Kaya nasa stage kami ngayon ng knowing ba what to do and accepting the reality ba ng buhay, na hindi tayo bangko, you know, at wala tayong pera na non-stop para sa iba. Kami talaga calculated yung pera namin for so many years. Matagal guys, kinakalculate na namin yun. Kasi saan man kami kukuha ng pera? Wala naman kaming pensyon. Kasi sa Australia, ang pension mo hindi mo madala dito sa Pilipinas kung hindi ka military at saka hindi ka pension age. 67 na ngayon ang pension, 65 to 67. 58 pa lang ako, si daddy 52. Sino man magbigay sa'yo ng pension yan? Sa totoo lang guys, kahit superannuation ko, hindi namin yan makukuha. Malaking pera yan. Milyon-milyon yan. Pero hindi namin makukuha at the right age. Yun. So pag-usapan na naman natin yun later. O, diba? So bababa na ako at saka itong video na to, gagawin na lang to natin na story time. O diba? So yun. Kasi na-stuck tayo dito sa taas. Sana nag-enjoy kayo. Request kayo ng mga videos at ikukwento ko talaga sa inyo. Kaya lang medyo mahaba guys pag story time. Kasi So topic na lang tayo ha. Hope you enjoy at sana pag Pilipina ka, gusto ka tumira dito with your husband, panoorin nyo yung video namin, mga videos namin para makakakuha kayo ng hint. At ako ay Pilipina, galing ng Australia. For 38 years ako doon. I-share ko sa inyo guys. Frankly speaking, para na may ideas din kayo ha, kung ano ang gagawin nyo pagdating nyo dito. Okay? Basta gusto lang tumira ng asawa nyo dito, go. Pag hindi guys, wala kang magawa. Diyan ka na. Kasi mahirap. At sa pagkain nila mahirap. Kailangan i-adjust mo talaga kung anong kinakain niya. Maraming pagkain dito, pero dapat marunong ka rin mag-feed sa kanya para na happy din siya. Diba? Yun na lang. Mag-umpisa na naman yung ulan. So, thank you so much guys for watching. Hope you subscribe to our channel. Support our channel by watching it. You know, at saka say hello to me sa comment box. Ayan. So, very soon, mag-announce na tayo ng winners natin ng 2 lip tint. I-announce natin dito sa mga upcoming videos natin. Ayan. See you guys. And it's raining in Philippines and may bagyo tayo. Okay? So, ingat kayo lahat sa mga nanonood sa Pilipinas. Ingat kayo lahat sa mga taga-abroad. Ingat kayo lahat. See you guys in our next one. Ako po si Cindy dito sa Bacolod City. Bye guys! From the 3rd floor. Bye! Thank you for watching. Bye-bye now.